Ganito kasi pag nag-check kami, halimbawa, diretso na siya, naka-level na siya. Ganito kasi ang pag-check niya. So yun nga mga kaprate, halimbawa, ganun nga ang pag-check. Ganun nga ang pag-check nyo. O nakita nyo naman kung paano ko i-check. So yan ay sample na walling, may mas mahaba pa, pero ipapakita ko lamang dito ng mas malapitan para sa ganun inyo itong maunawaan. Kapag chinik nyo na ganun, tapos inilagay nyo yung Gibson board, ganun ang mangyayari. So ang sinasabi ko dito, bakit umaalon pa rin kung nakahulog naman siya, may stud naman siya, kompleto. Bakit? Dahil nga ang Gibson board minsan binubuhat niya, nilalagay niyan, nababaluktot kasi hindi naman po yan flexible. Yan po ay choke. Gibson po yan. Hindi po yung nai-spread. So bakit? Kasi nga po, kapag once na nabaluktot yan, hindi naman po kusang bumabalik, hindi naman po goma. Kasi nga ito i-choke lamang. Diba? Kapag nabaluktot po yan, magkakaroon po siya ng problema. So, yun ang dahilan kung bakit nasasabi ko na kahit nakahulog ka, nakadiretso yung paring mo, yung stud mo, ay meron pa rin paalon-alon. Kasi kami dito mga kaprate, yan o, tulad nyan, tulad nito mga kaprate, ay nakakabit na siya, meron pa rin, ayan o, meron pa rin diferensya. Yan ang sinasabi kong umaalon-alon. Kasi kapag napinturahan yan, talagang mapapansin. Kaya ang ginagawa namin dyan mga kaprate, kuha kayo ng plywood na mga nasa 40 cm, ilalapan nyo tapos tuktukin nyo lamang para parang maplantya siya. And then, yung pag-i-screw nyo, kailangan dito sa gitna, pataas. Tapos dito rin sa baba, pababa siyang ganon. Ganon lamang mga kaprate. Hindi kailangan pagtalo-talunan kung ano yung diskarte na nakasanayan. Ngunit ang sa akin lang naman ay sinasabi ko lang kung ano based sa aking karanasan. So ganoon lamang po, kung nasiyahan kayo sa aking naibahagi at kung nalaman ninyo ito ay tama at kung ako ay mali, huwag nyo na hong kuhanin itong kaalaman na to. Pero kung ito ay nagustuhan ninyo, paki-follow na lang, like and share. At ako po si Kaprati ang nagsasabing, ligtas ang may alam.